Rogelio. Alas 4 na, baka mahuli ka na naman sa site. Sandali lang, hinahanap ko lang yung medyas ko. Yan ka na naman eh. Kahapon mo pa hinahanap yan ah. Hindi mo pa rin ba nakikita? Ay, pasensya ka na ha. Parang mas pagod pa ako ngayon kaysa kahapon eh. Kaya ang dami ko na nakakalimutan. Pagod ka pa pala. Bakit araw-araw ka pa rin bumabangon? Kailangan eh. Kapag hindi akong pumasok, walang kita. Etong baon mo. Kanin tsaka tuyo lang muna ha. Sa Sabado na lang ulit tayo bumili ng ulam. Ano ka ba? Ayos lang. Hindi naman ako maarte eh. Salamat pa rin ha. Siya nga pala, may bayarin pa sa kuryente. Due date na bukas nun. Alam ko, susubukan kong manghiram mamaya sa mga kasama ko sa construction ha. Huwag ka na magpilit pumasok kung masakit pa yung likod mo. Hayaan na natin tong likod ko. Wala na tayong magagawa kasi kuba naman talaga ako. Mas masakit kapag walang trabaho, di ba? Nagising si Joy kanina. Nag-aaral daw siya bago pumasok ng trabaho niya sa restaurant. Maaga na naman. Sabi mo sa kanya, huwag masyado magpuyat ha. Sabi niya, konting tiis na lang daw. Kagraduate na siya ng senior high school. Yan talaga ang gusto kong mangyari. Para hindi niya maranasan to. Rogelio, makakaranas pa rin siya ng hirap. Pero sana lang hindi ganito kabigat. Kaya nga, bumabangon ako araw-araw at nagsisikap na maghanap buhay. Sige na, uminom ka muna ng kape bago ka umalis. Salamat. Kahit pa paano may pampainit bago sumabak sa mabigat na trabaho. Sige, Mila. Aalis na ako, ha? Ingat, Rogelio. Mag-ingat ka palagi. Rogelio, maaga ka. Kala ko maunahan na naman kita ngayon. Hindi pwedeng malate. Alam mo naman ng mga boss natin, kapag na-late ka, kaltas agad. Sayang din yun. Kaya nga hindi rin tayo pwede mapagod dito. Bawal nga sa site yan eh. May mga bayad din kasi sa bahay. May mas bawal walang trabaho. Alam mo na. Narinig mo ba yung balita? Mas pinahagang araw ang deadline nitong floor na to. Kailan ba naman tumagal ang mga deadline dito? Kahapon nga, nag-inspection. Sabi ni Ernel, dapat matapos bago mag-weekend. Ha? Kulang tayo sa tao. Halos kalahati lang ang pumasok ngayon. Oo nga pero parang hindi yun pinoproblema ng nasa itaas, pare. Problema natin yun. Tayo ang nasa ibaba eh. Nung usapan yan. Di kayo binabayaran dito para magkwentuhan. Pasensya na, sir. Nag-check lang ng gamit. Siguraduhin nyo na maayos ang trabaho, Hindi na uubra ang pabagal-bagal. Sir, medyo delikado po yung bakal sa bandang gilid. Walang pangharang. At saka, hanggang ngayon, wala pa kaming ginagamit na hard hat dito. Delikado pagka nagkaroon ng aberya dito. Ay, alam ko. Pero mag-iingat na lang kayo. Di na natin pwedeng patagalin ang trabaho. Kailangan matapos na yan. Sir, baka pwedeng humingi muna ng dagdag na support. Kahit yung para lang sa safety ng mga tao. Tsaka wala tayong budget para dyan. Kung may mangyari, sundin nyo ang protocol. Ano pong protocol? Yung protocol na alam nyo na. Trabaho lang. Pare, narinig mo yun? Trabaho lang daw? Ay, nako. Kapag may nangyari, hindi na trabaho yun. Buhay na yun. Minsan nga, iniisip ko hanggang kailan natin kakayanin to? Hanggat may umaasa sa atin sa bahay. Ay, naku, buti ka pa nga, pare. May anak na gagraduate na. Ako hanggang ngayon paikot-ikot pa rin. Bata pa kasi ang mga anak ko Gagraduate lang ng senior high school. Hindi rin sigurado ang bukas, Ben. Ay, naku. Hindi ko alam kung makakapag-college pa si Joy. Ang hirap ng sitwasyon natin dito. Kahit ang tagal na natin dito. Oo nga. At isang maling hakbang lang. Siguradong tapos ka na. Oo, kaya mag-iingat na lang tayo. Kahit hindi nila inuuna yun. Siya, sige. Sa bandang kanan ako. Ikaw sa taas. Sige. Tatapusin ko muna yung bakal doon bago magtanghali. Sige. Magdaan-daan ka, Rogelio. Lagi naman eh. Hindi tayo pwede magkamali rito. Ma, wala na naman tayong kuryente. Ay, nako, anak. Mamayang hapon pa daw babalik. Kumain ka na ba? Baka dumiretso ka na naman sa trabaho niya nang walang laman ng tiyan mo. Mamaya na, Ma. Tatapusin ko lang tong assignment. Deadline na rin to. Ako, araw-araw na lang may deadline. Parang sa trabaho lang ng tatay mo,
Ma, kailangan ko po ba talagang pumasok mamaya? Bakit? May nangyari ba sa school? Wala naman po. Iniisip ko lang kung pwede kong dagdagan ng oras sa trabaho. Kulang na po kasi yung kita ko. Joy, sapat na yung tinutulong mo, anak. Hindi mo responsibilidad ang lahat ng gastusin natin. Pero ma, alam ko namang hirap na si Papa. Anak, alam din ng papa mo na mas mahalaga yung pag-aaral mo. Minsan po kasi parang ang selfish ko kapag bumibili ako ng project materials. Ito naman, oo. Para sa pag-aaral mo naman yun eh. Hindi selfish ang ganun. Gusto ko lang po talagang makatulong. Hindi lang ngayon, kundi balang araw. At makakatulong ka, anak, kung tatapusin mo ang sinimulan mo. May babayaran na naman po ako sa school, yung graduation fee. Matagal pa bago yung sahod ko sa trabaho. Alam ko, anak. Hayaan mo. Hahanapan namin ang paraan yun ng tatay mo. Paano po kung hindi na po kayanin? Anak, huwag mong isipin ang pwedeng mangyari bukas. Isipin lang muna natin ang ngayon. Ang aga mo ngayon, Rosa. Hindi ka pa nagbubukas ng tindahan mo. Ay, nag-ayos lang ako ng paninda. Katatapos ko lang magluto ng mga paninda kong ulam. Ayun na nga, tumaas na naman ang presyo ng bigas. Pamahal din ang mga bilihin. Ay, oo nga. Kahapon, napilitan akong bawasan ng takal ng ulam. Kung hindi, malulugi ako. Aba, kahit nga ibawasan mo, hirap pa rin ang kita. Ganun na rin sa pasada ko. Oh, ilang biyahe ka na simula kanina? May dalawa pa lang. Pareho nga maikli. Parang bigat na umaga ko ngayon. Parang araw-araw namang ganun. Wala na yatang pag-asang magbago ang buhay nating mga mahihirap. Teka, Parang ganun na nga. Oh, may napapansin ka ba kay Rogelio? pero Julio, Parang lalo siyang pumapayat. abay, oo nga. Araw-araw ko siya nakikita nagbibisikleta papunta sa trabaho kahit pagod na pagod na. Ay, si Mila rin. Tahimik lang siya pero alam naman natin ang sitwasyon nila. Ay nako, ganun talaga. Kahit naman tayo nagpapakapagod para mabuhay. Sa bagay. Pero minsan naiisip ko, Oh, paano kung biglang may mangyari sa kanila? ay Diyos ko. Yan nga ang kinakatakutan ng lahat sa atin dito. Isang araw lang na walang kita. Apektado tayong lahat. Hindi lang naman ang pamilya ni Rogelio. Kahit tayo. Pareho lang din nila ang sitwasyon natin. Kaya kapag may kaunti akong sobra, itinatabi ko. Hindi natin alam kung kailan tayo mangangailangan o kailan may lalapit na kapitbahay na nangangailangan, hindi ba? Di ba? Totoo naman nga yan. Napakagandang ugali nga yan dito. Hindi tayo nabubuhay mag-isa. Kailangan talaga natin ng tulong ng iba. Kumain ka muna bago ka magpahinga. Alam ko naman na pagod ka kaya kailangan mo kumain ng mabuti. Kakain naman ako. Medyo mabigat lang talaga ang katawan ko ngayon. Parang buong araw akong binuhusan ng simento eh. Pa, pasensya na po kung simple lang ang ulam. Babawi na lang ako kapag may sweldo na ako sa restaurant. Huwag kang mag-alala. Hindi naman sa dami ng ulam na susukat ng busog eh. Mas mahalaga na kumakain pa rin tayo. Kanina pa kita gustong tanungin. Kumusta ang trabaho mo ngayon? Mukhang mas tahimik ka ngayon kaysa dati, ha? Marami kaming tinapos. Minadali ulit ng foreman. Parang hindi na mahalaga kung ligtas kami o hindi. Ayun, basta matapos lang. Bakit? Delikado po ba, pa? Kung tutuusin, oo, wala rin kami mga kagamitan para masigurong ligtas kami habang nagtatrabaho. Pero sanay na rin kami. Hindi ko na nga masyadong iniisip dahil araw-araw ko nang ginagawa. Yan ang kinakatakot ko, Rogelio. Baka masanay ka na rin sa peligro. Mas natatakot akong masanay kayo sa kakulangan ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. Hindi ganito ang pangarap kong buhay para sa inyo. Pa, kanina po kinausap ko si Mama tungkol sa gasto sa graduation. Oo, alam ko na. Hanap ako ng paraan yun, ha? Huwag mo nang problemahin yun. Ako nang bahala ron. Pasensya ka na, pa. Pakiramdam ko kasi habang nag-aaral ako, mas lalo kayong nahihirapan. Ay, pagtyagaan na lang natin. Malapit ka nang gumraduate ng senior high. Matatapos din to. Tama ang papa mo, Joy.
Malalagpasan din natin lahat ng mga problemang ito. Alam ko po. Pero gusto ko rin pong maramdaman na may ambag ako. Ano ka ba? May ambag ka na. Sa tuwing bumabangon ka para pumasok, sapat na yun. Tsaka, ayun nga oh. At nagtatrabaho ka naman. Ang laking tulong nun sa pamilya natin. Kung sakaling magbago ang buhay natin pa, anong una niyong gagawin? Matutulog ako nang hindi nag-aalala kung may kakainin tayo kinabukasan. Ako naman, bibili ako ng bigas na hindi tingi-tingi. Ako naman po, gusto kong makapagtapos at makahanap ng trabahong may sahod na pwede ko na kayong sabihan na dumito na lang kayo sa bahay at ako nang bahala sa inyo. Libre tayong mangarap. Joy, Mila, hindi naman masama ang mangarap. Makinig kayo. Mas pinaaga ang schedule ngayon. Ayoko may makita nakatayo lang dyan. Sir, kulang pa po yung safety harness sa taas at hindi pa po kumpleto yung kinakabit. Gamitin niyo muna kung ano meron. Di na tayo pwede maghintay. Sir, baka pwedeng ipagpaliban sandali yung itaas? Basa pa po yung bakal tsaka madulas. Alam ko naman yan. Kaya nga mas kailangan niyo magmadali para matapos agad. Paano kung may mangyaring wala tayong pag-uusapan kung maayos yung gagawin ng trabaho? Sir, hindi po kami tumatanggi sa trabaho gusto lang namin maiwasan magkaroon ng aksidente. Maging ligtas lang. At gusto ko rin matapos ang proyekto. Pareho lang yan. Hindi po pareho yun, sir. Kapag nagkamali kami ang mapapahamak. Abay ko natatakot kayo, may iba naghihintay dyan sa labas. Pwede ko kayong palitan kahit ngayon din. Sir, magtatrabaho kami. Pero sana pakinggan nyo din na sinasabi namin. Makinig kayo sa oras. Yan ang binabayaran sa inyo. Sige na, magtrabaho na kayo. Bilisan nyo. Ayokong mabagal-bagal kayo. Babalikan ko kayo mamaya, Parang mas delikado ngayon kaysa dati, Oo nga ramdam ko rin. Pero wala tayong ibang pagpipilian Minsan nga, pare, naisip ko parang sugal na lang araw-araw ang pagpasok ko dito. Totoong sugal. Pero buhay natin ang nakataya. Oo nga, pare. O siya, sige. Ako muna sa ibaba. Mag-ingat ka doon sa itaas. Sige, salamat. Sana matapos natin ang trabaho ng ligtas. Kumusta ang trabaho mo? Mabuti naman maaga ka nakauwi ngayon. Eto, pagod. Maaga rin kasi kaming pumasok kaninang umaga Rogelio, hindi lang pagod ang nakikita ko sa'yo. Para bang may dinadala kang hindi mo masabi. Mas naging mahigpit sa trabaho. Minamadali kami kahit kulang sa gamit pang proteksyon. Yun na naman. Laging ganyan ang sinasabi mo sa akin. Parang hindi na kayo binibigyan ng pagkakataong mag-ingat. Ganito na talaga, Mila. Mahirap namang magsalita. Laging panakot na may naghihintay sa labas para palitan kami. Alam mo yun? Pero paano naman ang kaligtasan nyo? Hanggang kailan mo pagtitiisan yan? Rogelio, hanggang masanay ka na lang ba na nasa harapan mong peligro? Hanggang may umaasa sa akin sa bahay na to. Ay nako, kanina naputulan naman tayo ng tubig. Naku, pasensya ka na kung palaging kulang ang kinikita ko Hindi naman kita sinisisi. Galit ako sa sitwasyon natin, hindi sa'yo. Alam mo, minsan iniisip ko, kung magkasakit ako o maaksidente, ano kaya mangyayari sa inyo? Ay naku, huwag mo nga sabihin yan. Parang tinatawag mo ang kamalasan. Ano ka ba? Mas masama kung hindi natin pinag-iisipan ng bukas. Kung may mangyari man, hindi ka namin pababayaan. Pero sana wag na lang dumating sa ganon. Alam mo ba, kanina sa site, may parte ng bakal na muntik nang bumigay. Ano? Rogelio naman. Kinakabahan naman ako Mag-iingat kang mabuti sa trabaho mo, Nag-iingat naman ako. Pero hindi ko maiaalis sa sarili ko na kabahan din. Basta, mag-iingat ka. Rogelio,
Bakit parang ang tahimik mo? Kanina ko pa napapansin na parang malalim ang iniisip mo. Hindi naman, Mila. Siguro pagod lang talaga ako. Pa, kanina sa school, may sinabi yung teacher ko tungkol sa scholarship sa college. Sabi niya baka pwede akong makatanggap. Pero natatakot ako pa. Baka hindi ko kayang panindigan kapag nasa college na ako. Lalo na't nagtatrabaho rin ako. Ay, subukan mo pa rin. Alam ko namang masikap ka. Matyaga. Naniniwala akong kakayanin mo yon kahit ano pa ang mangyari. Mas pipiliin ko na makita ka nagtatagumpay kaysa maiiwan ka sa kahirapan. Sige pa, susubukan ko po. Pipilitin kong kayanin. Hindi ako susuko. Salamat, Joy, anak. Pero wag mong kakalimutang alagaan ang sarili mo, ha? Hindi lahat ng responsibilidad ay sa'yo. Alam ko po, Ma. Pero gusto kong makatulong. Kahit kaunti lang. Para hindi masyadong mabigat sa inyo. Rogelio! Bilisan mo yung ginagawa mo. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na ayoko ng babagal-bagal na kilos? Opo, Sir Arnel! Mas bibilisan ko na! O ikaw, Ben, bilisan mo rin ang kilos dyan sa taas. Marami pa tayong gagawin. Oo, sir. Medyo nag-iingat lang ako. Baka mahulog ako rito. Wala man lang akong harness eh. Kre-reklamo ka pang hayop ka. Mais ka na rito kung hindi mo kaya ang trabaho. Ang dami niyong arte. O kayo dyan. Huwag kayo tumanganga. Magtrabaho kayong lahat. Bilisan niyo na ang kilos. Babalikan ko kayo mamaya para tingnan kung maayos ang trabaho niyo, ah. Ben, mag-iingat ka dyan, ha? Wala tayong maaasahan dito kundi mga sarili natin. Oh, pare! Oh! 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 Ben! Mahulog ang moral! Coelho, mababagsakan ka! Umiwas ka! Kuya! Matatamaan siya! Mababagsakan ka! Mababagsakan! Coelho, ang dami mong dugo! Tulong, mga kasama! Tulong! Ano nangyayari dito? Rogelio, bumangon ka dyan! Sir Arnel, anong bumangon? Nakita mo na ang duguan dahil nabagsakan ng bakal. Pagbabangunin mo pa, nasaan ang konsensya mo? Ang bagal mo kasing kumilos kaya ka nabagsakan. Bakit ba kasi nag-hire ng kuba dito sa construction? Tumawag kayo ng ambulansya. Asikasuhin niyo yan. Ang arte niyo mga hayop kayo. Konting dugo, nagpapanik agad. Makaalis na nga rito. Rogelio, tumahan ka lang. Huwag kang masyadong gumalaw. Tumawag na ambulansya. Ben, Rogelio, dumudugo ang ulo ko. Diyos ko. Sakit din ang likod ko. Oh, ano pa? Hindi ko kayang bumangon. Hindi ko kayang tumayo. Diyos ko. Masakit pati braso ko. Teka lang pare, teka. Alalahin kita. Mga kasama! Tulungan niyo naman ako! Tulungan natin si Ben. Alalahin natin si Rogelio. Dali! Salamat. Oh, Rogelio, nandiyan na ambulansya. Dadalak na sa ospital. Nahihilo ako, Ben. Nahihilo ko. Lakasan mo ang loob mo, Rogelio. Papunta na tayo sa ospital. Magagamot na ang mga sugat mo. Masama yata ang tama ko sa ulo. Ang daming dugo nang nawala sa akin. Naku, huwag ka mag-alala. Mabilis lang tayo makakarating sa ospital. Salamat at sinamahan mo ako. Walang konsensya talaga yan si Arnel. Naturingan pa naman foreman. Wala man lang simpatsya sa mga tao niya. Huwag mo na natin siyang sisihin. Simula pa lang ganun na ang ugali niya. Ay, naku. Ang sakit ng likod ko. Kuba na nga ako. Makukuba pa yata lalo. Ay, naku, Amelio. Kunting taste na lang. Lapit na tayo sa ospital. Teka lang, sandali. Hindi ko pa pala naipapaalam sa pamilya mo. Wag. Ayoko mag-alala sila. Pero pare, kailangan nila malaman. Paano kung kailangan ka pala i-confine sa ospital? Hindi. Magpapa-first aid lang ako. Tapos, uuwi na ako. Ayoko mo-confine. Dagdag gastos lang yun eh. Hindi na nga kami makakaon sa bayanin eh. Madadagdagan pa. Basta,
huwag mong ipapaalam kay Mila at kay Joy, ha? Siya pare, ikaw ang bahala dyan. No, mukhang tama nga ako pare. Kailangan ma-confine ka raw, sabi ng doktor. Paano ba yan? Wala na akong magagawa kundi ipaalam sa pamilya mo nangyari. Ayaw ako mag-alala sila, Ben eh. Oo, totoo nga. Pero kailangan mo sila. Ngayon mo kailangan ng pamilya mo, Roelio. Hindi naman pwede mag-isa ka lang dito. Kailangan naman may magbantay pa rin sa'yo para may mag-alaga sa'yo. Hindi mo maalagaan na mag-isa ang sarili mo, pare. Oo nga. Sige, Ben. Pumapayag na ako. Pwede bang cellphone mo na lang ang gamiting pantawag? Walang load ang cellphone ko. Lobat pa nga yata. Oh, siya, sige. Bigay mo na lang sa akin ang cellphone number ng misis mo at ako na ang tatawag. Hello, sino to? Ako si Ben, katrabaho ni Rogelio. Ikaw ba si Mila? Ay, ako nga, ba't napatawag ka? May nangyari ba sa asawa ko? May masamang nangyari ba kay Rogelio? Mila, na-aksidente sa construction site kanina si Rogelio. Nandito kami ngayon sa ospital. Kinakailangan siya ma-confine. Pahay ng doktor na tumingin sa kanya. Anong aksidente? Anong nangyari kay Rogelio? Nabagsakan siya ng mga bakal. Napuruhan ng ulo at likod niya, pero huwag ka mag-alala. Ligtas naman siya sa panganib. Kailangan lang talaga niya ma-confine dahil under observation pa daw yung mga tama niya sa ulo. Teka, saang ospital yan? Dito lang sa St. John Hospital. Alam ko yan. Sige, pupunta agad ako dyan. Salamat sa pag-aasikaso mo sa asawa ko, Ben, ha? Maraming salamat. Ay, walang anuman, Mila. Hihintayin kita rito, ha? Hindi rin naman ako makakaalis hanggat hindi ka dumarating para masiguro kung may magbabantay kay Rogelio. Kailangan makapunta kagad ako ng ospital. Ay, kinakabahan ako. Gusto ko masiguradong ligtas talaga si Rogelio. Ma, ba't nakabihis ka? Saan ka punta? Mabuti dumating ka na, anak. Teka, bakit ang aga mo nakauwi? Wala akong pasok sa trabaho ngayon, Ma, kaya umuwi na lang ako. Saan ang punta mo, Ma? Halika, samahan mo ako, anak. Pupunta tayo ng ospital. Ospital? Na-aksidente sa trabaho ang papa mo. Ha? Oo. Tumawag ang katrabaho niya. Okay naman daw ang lagay ng papa mo, pero kailangan niya ma-confine dahil oobserbahan pang tama niya sa ulo. Tama sa ulo? Ano po bang nangyari? Nabagsakan daw ng bakal ang papa mo. Tinamaan ang ulo tsaka likod. Diyos ko, ano ba naman tong nangyayari sa atin? Kung kailan nagtitipid tayo sa pagkakagastusan, saka naman na ospital si Papa. Halika na. Saka na natin pag-usapan pang gastos. Kailangan tayo ngayon ng papa mo. Rogelio, kumusta na ang pakiramdam mo? Maayos naman ako. Huwag ka na mag-alala. Kung hindi nga lang ako mako-confine, hindi ko ipapaalam sa inyo nangyari dahil ayokong mag-isip pa kayo eh. Papa naman, hindi mo alam kung gaano kami kinakabahan dahil sa nangyari sa'yo. Teka, siya nga pala. Ito si Ben, katrabaho ko siya. Siya yung tumawag sa'yo, Mila. Maraming salamat sa'yo, Ben. Ayos lang ho yun. O, paano? Total, nandito naman na kayo. Babalik na muna ako sa construction site, ha? Ako nang bahala mag-report kung ano nangyari. Titingnan ko na rin kung may makukuha ka kahit kaunting halaga. Pambayad dito sa pagpapa-hospital mo. Thank you po, Manong Ben. Salamat, Ben, ha? O, Ben, mag-iingat ka, ha? Marami pang mga delikadong bakal dun sa construction site. Hindi natin alam kung kailan babagsak ang mga yan. Totoo nga, pare. O siya, pasensya ka na rin sa akin, Rogelio. Di ko naman inakalang babagsak ang mga bakal na nandun mismo sa pwestong tinatrabaho ko. Hindi kita sinisisi, Ben. Alam ko namang aksidente yun at walang may gustong mangyari yan. Ben, anong balita kay Rogelio? Nasa ospital siya ngayon. Advice ng doktor na i-confine po siya. Ano?
Ba't kailangan pa i-confine? Eh di ibig sabihin ilang araw din siya hindi makakapasok. Ano ba naman yan? Kung kailan nagmamadali na tayo, saka pa siya hindi papasok. Sir, di naman niya ginusto ang nangyari sa kanya. Na-aksidente po siya. Tapos, ganyan lang po sasabihin niyo. Abay, bakit? Ano bang gusto mo sabihin ko? Gusto mo umiyak ako dahil na-aksidente si Rogelio? Gagaling ba siya agad pag umiyak ako? Sir, naririnig mo ba sarili niyo? Kung mas napasama ang aksidente nangyari kay Rogelio, baka mas malala pa ang sitwasyon niya ngayon. Sir, ba't naman ho ganyan kayo? Imbis na magpakita ng simpatsya, parang gusto mo pa yata magsaya. Ba, hindi ko gusto ang tabas ng dila mo, Ben. Ba, pasensya na, sir. Pero hindi ko rin gusto ang tabas ng dila mo. Porke foreman ka rito napakababa na ng tingin mo sa aming mga construction worker. Posisyon lang sa trabaho pinagkaiba natin, sir. Pare-pareho lang tayong tao. Aba, makararating sa itaas ang hindi magandang pag-uugali mo, Ben. Sisiguruhin ko malalaman nila. Wala kang pakundangan kung sagot-sagutin ako, ha? Ba, parating mo na rin sa kanila, sir, na ihanda ang pambayad sa hospital bill ni Rogelio. Dito siya na-aksidente sa trabaho, kaya sagutin dapat ng kumpanya lahat ng gastos niya sa ospital. Kayo ang direktang sasagot ng hospital bills dahil may kapabayaan kayo kaya nangyari aksidente. Ano kapabayaan na sinasabi mo? Di ba, sir? Ilang beses na namin inireklamo ang unsafe working condition dito. Ilang beses na namin sinabi sa inyo na maaaring pagmula na aksidente ang maabakal na yun pero wala kayong ginawa aksyon para maiwasan na aksidente. Aba, hindi kasi kayo marunong mag-ingat. Hindi naman kasi kayo marunong sumunod sa safety standards na ayon sa pinapatupad ng batas, sir. Oh, Ben. Salamat sa pagdalaw mo, ha. Oh, anong balita? Pare, toxic talaga yung foreman natin si Arnel. Ba, pagdating ko kahapon, pagkagaling dito, mukhang galit pa dahil mako-confine ka. Mas importante pa sa kanya matapos ang trabaho natin kaysa ang kaligtasan ng mga tao niya sa construction site. Hayaan mo na siya. Sanay na tayo sa kanya, eh. Ba, yung ayop na yun, balak pa nga ako i-report sa management dahil sinagot-sagot ko siya. Ano? Oo, pare. Alay yata niya, masisindak niya ako. Sabi ko sa kanya, i-report na rin niya na ihanda ang pambayad sa bill mo rito sa ospital. Oh, anong sabi? Umalis na. Hindi alam ko, pikon na pikon yan sa akin kahapon. O pare, nasan nga pala ang mag-ina mo? Nasa trabaho si Joy. Si Mila naman, lumabas sandali para bumili ng gamot. Ano ba kasi sabi ng doktor? Kailan ka ba raw makakalabas dito? Baka isang araw pa raw, eh. Pero alam mo naman ang patakaran sa mga ospital. Baka hindi ako makalabas dito hanggang hindi ko nababayaran ng hospital bill. Papupuntahin ko nga si Joy o si Mila bukas sa opisina para makiusap, eh. Hindi makiusap, Rogelio. Karapatan mo ay pinaglalaban mo kaya hindi ka dapat makiusap. Obligahin mo sila na ibigay ang benepisyong nararapat sa'yo dahil kasalanan nila kaya nangyari ang aksidenteng yun. Mila, pwede ka bang pumunta sa SSS bukas? At sa PhilHealth na rin. Baka sakaling makakuha tayo ng konting tulong para may pambayad dito sa ospital. O sige, pero sino magbabantay sa'yo rito? Kaya ko na ang sarili ko. May mga nurse naman dito, eh. Ikaw, Joy, baka pwedeng pumunta ka sa opisina namin. Sabi ni Ben, dapat sagutin ng kumpanya namin ang gastos dito sa ospital. Dahil may kapabayaan sila sa nangyaring aksidente. Opo, pa. Pupunta ako bukas sa opisina ng kumpanya nyo. Salamat, anak. Sana malagpasan natin ang pagsubok na to. Gusto ko nang bumalik sa trabaho. Ano ka ba namang tao ka? Hindi ka pa nga nakakalabas sa ospital. Trabaho na naman ang iniisip mo. Magpagaling ka munang mabuti. Sasabihin naman ng doktor kung kailan ka pwedeng bumalik sa trabaho mo. Oh, Joy. Anong ginagawa mo rito? Mang Ben, hinahanap ko po si Sir Arnel. Kailangan ko siya makausap. O bakit? Ano ba nangyari? Nagpunta po ako sa opisina ng kumpanya nyo para sana mag-file ng claim para sa pambayad ng hospital bill ni Papa. Sabi nung nakausap ko, wala naman daw na i-report na aksidenteng nangyari dito sa construction site. Kaya pinapunta ako rito at kausapin ko raw muna yung foreman. Ano? Hindi pa na i-report ni Sir Arnel ang nangyari aksidente? Napakawalang kwenta talaga ng foreman namin. Doon ang opisina niya. Nakikita mo yung pintong kulay maroon. Nandun siya.
Kumunta ko ng 3 beses tapos buksan mo na ang pinto at pumasok ka. Sige po, salamat Mang Ben. Huwag ka magpapakita ng hiya o takot sa kanya. Pakita mo handa kay paglaban ng karapatan ng papa mo. Magandang hapon po. Hinahanap ko po si Sir Arnel. Ako nga si Arnel. Ano kailangan mo? Hindi kita kilala. Busy ako. Ako po si Joy, anak ni Rogelio. Yung construction worker na naaksidente nitong nakaraang araw. Galing ako sa opisina ng kumpanya nyo at pinapunta ko rito para kausapin kayo. Eh, bakit ka pa pinapunta rito? Di ba malinaw na aksidente yun? Nabagsakan ng mga bakal ang tatay mo. Wala na akong kinalaman doon. Sir Arnel, wala pa raw po kayong incident report na ibinigay sa opisina nyo tungkol sa aksidente ng tatay ko. Kaya ako nandito. Hindi ko kailangan mag-report. Minor incident lang yun. Buhay pa naman ang tatay mo, di ba? Minor po ba ang tawag nyo sa naipit ng bakal? Dumugo ang ulo, nawala ng malay at ngayon ilang araw nang na-confine sa ospital? Nasa ospital pa rin po ang tatay ko. Lumalaki na po ang bill. Hindi problema ng kumpanya ang hospital bill niya. Alam niyo naman risky ang trabaho sa construction. Pinili niya yan. Sir, hindi po ganun ang batas. Nangyari ang aksidente dahil walang sapat na safety measure sa site ninyo. Aba, wag mo akong turuan. Matagal na ako rito. Hindi kasalanan ng kumpanya kung na-aksidente man ang ama mo. Hindi ko po kayo tinuturuan. Pinapaalala ko lang po ang obligasyon ng kumpanya sa ilalim ng RA 11058, ang Occupational Safety and Health Law. Malinaw puro na responsibilidad ng employer ang kaligtasan ng manggagawa. Abay, kung may alam ka palang batas, doon ka sa HR di makipag-usap. Hindi ako ang nag-aasikaso ng ganyan. Ikaw ang foreman, di ba? Ikaw ang immediate supervisor ng tatay ko. Ikaw ang may obligasyon na i-report ang aksidente. At kung hindi ko i-report, ano naman? Wala ka naman magagawa. Meron! Kung hindi ka magre-report, pwedeng kasuhan ng kumpanya at ikaw bilang responsable sa site. May negligence at failure to comply sa safety standards. Oh, nananakot ka ba? Akala mo matatakot ako sa mga sinasabi mo? Hindi po ako nananakot. Ipinaglalaban ko lang ang karapatan ng tatay ko. Hindi siya gamit na disposable. Tao siya at may pamilyang umaasa sa kanya. Kung magpupumilit ka, baka mawalan pa ng trabaho ang tatay mo. Kung ganun ang mangyayari, lalo lang kayong lalabag sa batas. Hindi pwedeng tanggalin ang isang manggagawa dahil lang humingi siya ng tulong at hustisya. Tapang mo para sa isang anak ng construction worker, ah. Matapang ako dahil wala kaming ibang sandalan kundi ang batas at ang katotohanan. At hindi ako alis dito hanggat hindi mo ginagawa ang tama. Ang i-report ang aksidente at akuin ng kumpanyang responsibilidad. Nakakatawa ka. Hindi ako titigil! Para sa tatay ko at sa lahat ng mga manggagawang tahimik niyong binabaliwala! Joy, ano nangyari sa lakad mo, anak? Pa, pumunta din ako dun sa construction site nyo. Kinausap ko yung foreman nyo. Oh, si Sir Arnel? Bakit? Hindi pa pala niya nire-report sa opisina nyo yung tungkol sa aksidente. Tapos pinapunta ako sa site at kinumbinsi siyang gumawa ng report. Gumawa naman ba? Opo, pa. Hindi ko lang alam kung isasubmit nga niya. Pero humingi ako ng kopya. Dadaling ko bukas sa opisina nyo para sigurado. Kayo po, ma, kumustang lakad nyo? Ay, naku, bad news, anak. Bakit naman po bad news? Walang contribution record sa SSS tsaka PhilHealth ang papa mo. Ibig sabihin, hindi hinuhulog ng kumpanyang mga kinakalta sa sahod niya. Napakadugas naman pala ng kumpanya mo, pa. Bukas pagpunta ko, sasabihin ko rin yan sa kanila. Hindi pwede yung ginagawa nila sa'yo. Siguradong pati mga kasamahan mo sa trabaho pa. Ganyan din yung ginagawa nila. Paano ako makakalabas ng ospital nito? Wala pa tayong pambayad. Magandang gabi, Rogelio, Mila, Joy. Ay, Rosa, Tony. Pasensya na kung ngayon lang kami nakadalaw, ah. May nasikaso pa kasi kami nitong si Rosa. Inasikaso? Ay, nagpunta kami rito, hindi lang para dumalaw, kundi para mag-abot na rin ng kaunting tulong. Tanggapin mo ito, Mila.
Kaunting tulong yan mula sa mga suki kong tindera sa palengke at sa maliit kong tindahan ng mga ulam. Ito namang nasa sobre, galing yan sa kapitan ng barangay. Ito naman ang nakolekta ko mula sa mga kasamahan ko sa Toda. Sana'y makatulong to kahit paano sa bayarin ninyo dito sa ospital, ha? Maraming salamat dito, Rosa, Tony. Ay, wala yun. Nauulog kayo ng langit. Alam niyo, pinoproblema nga namin kung paano bababayaran ng bill ng ospital. O sige, kung kulang pa yan, sabihin mo lang sa akin. Sasamahan kita sa opisina ni Mayor. Hihingi tayo ng tulong sa kanya. Maraming salamat sa tulong niyo, ha. Siya, magpagaling ka agad, Rogelio, ha? Napakabait ng mga kapitbahay natin. Pati yung ibang tao, tumulong para mabayaran natin ang bill sa ospital. Kung hindi dahil sa kanilang tulong, baka hanggang ngayon pinoproblema pa rin natin kung saan tayo kukuha ng pera. Wala naman kasi tayong maasahang tulong sa kumpanya nyo. Oh, teka, nasa na kaya si Joy? Sana may maganda siyang balita pag uwi niya rito. Sana nga, Rogelio. Pero kung sakaling hindi magandang balita ang dala niya, hindi tayo papayag na walang gagawing aksyon ng opisina ninyo. Kung kinakailangan lumapit tayo sa dole, gagawin natin. Oo, Mila. Hindi rin ako papayag sa maling ginagawa nila. Hindi nila pwedeng takasan ng responsibilidad nila. Lalo na yung hindi nila paghuhulog ng mga kontribusyon sa SSS at PhilHealth. Alam ko ang mga karapatan ko. Ipaglalaban ko yung kahit saan man kami makarating. Oh, Joy. Mabutit dumating ka na. Kumusta ang lakad mo, anak? Ay, ano nangyari? Kinakabahan ako kanina pa. Ma, nasubmit ko na po sa opisina yung incident report tungkol sa aksidente ni Papa. Kumpleto na po, pirmado na rin at may receiving copy ako rito. Katunayang natanggap nila yung dokumento. Talaga? Ibig sabihin, hindi na nila maitatanggi na wala silang alam sa nangyari. Opo pa, sinabi ko rin po sa kanila na malinaw na aksidente yun sa trabaho at may pagkukulang ang kumpanya sa safety measures. Kaya obligado silang sagutin ang mga gastos sa pagpapa-ospital mo. Salamat naman, anak. Kahit papano, hindi na tayo nakabitin sa ere. Pero ano nga palang sabi nila? Maingat po sila sa salita, Mama. Pero sinabi ko ng diretso na alam na ni Papa na hindi hinuhulugan ng kumpanya ang SSS at PhilHealth niya. Tinakot ko sila na ire-report ko sila sa dole kung hindi nila aayusin ang mga dapat ayusin. Naalala ko, yung isang worker na nag-resign. Bumalik siya para magreklamo eh. Wala nga raw hulog ang SSS niya. Akala ko siya lang ang ginawa ng ganon. Pati pala ako. At maaaring lahat ng construction workers nila ay hindi talaga hinuhulugan ng SSS at PhilHealth. Sinabi ko nga pa na ilang taon na kayo nagtatrabaho doon pero walang maipakitang hulog sa record ng SSS at PhilHealth. Hindi tama yun. Obligasyon ng kumpanya na hulugan ng benepisyo ng mga manggagawa nila. Hindi ka ba nila tinakot? Alam kong ayaw nila nang kino-question sila eh. Aba, subukan lang nila akong takutin pa. Pero hindi ako aatras. Sinabi ko na karapatan niyo yun at hindi kasalanan na humingi tayo ng paliwanag. Joy, natatakot ako para sa iyo. Baka balikan ka kanila. Mama, mas natatakot po akong manahimik at pabayaan lang ang nangyari. Kung hindi tayo kikilos, uulit at uulit lang sila. Pasensya ka na anak ha, kung nadadamay ka sa problema ko. Sana hindi na lang ako nagtrabaho ron. Huwag po kayo magsalita ng ganyan pa. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ang mali, yung sistemang nananamantala sa mga katulad ninyo. Joy, salamat anak ha. Hindi ko akalain na lalabang ka ng ganito para sa akin. Pa, kayo po nagturo sa akin na huwag matakot sa tama. Ginagawa ko lang ang tinuro nyo sa akin. Ano man ang mangyari, ipinagmamalaki kita anak. Kaming dalawa ng papa mo. Sobrang pasasalamat namin sa iyo. Magandang hapon, Mila. Nandyan ba si Rogelio? Ben, pasok ka. Naku, nando siya sa loob. Halika. O, maupo ka muna. Oh, Ben! Anong sadya mo? May nangyari ba sa site?
Hindi pa ako makakapasok eh. Baka sa 1 linggo pa. Rogelio, kaya po ako nang naparito, may babalita ako sa inyo. Tungkol po sa amin. Tungkol sa kumpanya. Matapos ang nangyari sa inyo, nag-usap-usap kami ng iba pang mga kasama natin sa construction site. Nag-check kami ng records namin sa SSS at PhilHealth. Oh, anong nalaman nyo? Pare-pareho tayo. Wala ni isa sa amin ang may hulog mula sa kumpanya. Ilang taon na kami nagtatrabaho pero sa records parang wala kaming employer. Ay, Diyos ko. Tama nga ang iniisip natin, Rogelio. Hindi lang ikaw ang niloloko nila. Totoo ho yun, Mila. Lahat ho kami. Kaya nagkasundo kami ng mga kasama namin sa site. Nagkasundong ano po, Mang Ben? Magrarally kami sa construction site. Hindi kami papasok sa trabaho hanggat hindi malinaw na inaayos ng pamunuan ng kumpanya ang SSS, PhilHealth at iba pang benepisyo. Kung gusto nilang bumalik kami sa trabaho, kailangan ibigay nila ang benepisyo ng mga manggagawa. Paano kung ituloy ng management ang pananakot nilang papalitan nila tayo ng ibang manggagawa? Alam mo naman si Arnel. Walang konsiderasyon sa atin yun. Buo na ang desisyon namin. Mas nakakatakot magtrabaho at tumanda na walang kasiguruhan sa trabaho, walang proteksyon at walang benepisyo. Tama ka, Ben. Hindi pwedeng palaging puro tiis na lang kayo. Mang Ben, suportado ko po kayo. Tama pong ginagawa ninyo. Hindi na ito simpleng reklamo. Karapatan nyo ang pinaglalaban ninyo. Yan nga rin ang sabi ng mga kasama namin. Kung hindi kami kikilos ngayon, kailan pa? Kung kaya ko lang sanang sumama. Pero sa kalagayan ko ngayon parang... Sapat na ang nangyari sa'yo para mamulat kaming lahat, Rogelio. Ikaw at ang aksidente nangyari sa'yo ang naging dahilan kung bakit kami nagising. Ben, salamat sa tapang niyo. Abay, hindi namin to gagawin para manggulo. Gusto lang naman namin siguraduhin tinatrato kami bilang tao. Bilang mga manggagawang katuwang sa kanilang negosyo. Kahit contractual workers lang tayo, pinoproteksyonan tayo ng gobyerno kaya dapat ibigay ng kumpanya mga benepisyo. Mang Ben, handa akong sumama sa rally nyo. Para kay Papa. Alam ko na. Pwede akong mag-record ng video. Magte-testimonya ako. Handa akong magsalita para ibulgar ang mga kamaliang nangyayari sa construction site. Napakalaking bagay niyan, Rogelio. Sama-sama tayo. Hindi tayo titigil hanggat hindi binibigay ang dapat sa mga manggagawan tulad natin. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo